Hi kids! Ako nga pala si Teacher Jansen at alam kong excited na kayo sa ating praise and worship. Halina't samahan kami ni Teacher Tristan para magpuri kay Lord. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! I obey 'cause the Bible tells me to. I obey because I love God. I obey 'cause I love my mom and dad. I read my Bible. It helps me sing. I obey. Right away. 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 I obey. Right Hi kids! Welcome to COG Kids TV! Grabe no? Anong year na ngayon? Tama! 2021 na ngayon! Nag-enjoy ba kayo sa ating praise and worship kanina? Ako rin, nag-enjoy ako. Salamat nga syempre kay Teacher Jansen and kay Teacher Tristan. Kids, may bagong taon na naman ngayon. Ano nga ulit ang pinag-aralan natin last time? Tama! We had a Christmas special. And nagpapasalamat tayo dahil nalaman natin ang true reason kung bakit natin sineselebrate ang Christmas. So kids, ngayon, dahil bagong taon, meron na naman tayong panibagong topic. Gusto nyo ba yun? Kaya naman kids, ano ang pag-aaralan natin today? Ang pag-aaralan natin today is about obedience. Sige nga kids, ulitin nyo nga. Obedience. Very good. Pero syempre, before we head on to our lesson, magpe-pray muna tayo. Gawin natin ang ating prayer formation, kids. First, close your hands. Second, bow down your head. And third, close your eyes. God, we praise you and we glorify you today. God, be with us as we learn more about obedience. God, hayaan niyo po na lahat ng distractions sa paligid namin ay mawala. And mag-focus lang kami sa lesson namin today. In Jesus' name, Amen. Kids, ready na ba kayo? Salamat sa pagsabay sa prayer ha. Kung ganun, kung ready na kayo, upo na kayo and listen na kay Teacher Joshua. Uy! Hi kids! This is Teacher Joshua at ako ang makakasama nyo sa mas masayang kwentuhan ngayong Sabado. At teka, unang Sabado ng taon. Handa na ba kayo? Sige nga! Kung handa ka na, pwede ko bang sumigaw ng Jesus? Very good yun Magaling yun. And this Saturday, we will talk about obedience. Sabihin mo nga, obedience. Sa Tagalog, pagsunod. Ikaw ba, pag sinabi ni Mama at ni Papa na pakiabot nga yung remote sa tabi ng mesa, ikaw ba ito? Sige po ma, ito na po yung remote. O ikaw ba
ito? Mamaya na! Eh pag sinabi naman ni Mama at ni Papa na anak, mag-aral na tayo dahil magsasagot pa tayo ng maraming modules mo. Ikaw ba ito? Mamaya na. Ang dami-dami ko pong ginagawa O ikaw ba ito? Sige po ma, basta turuan niyo po ako sa mga modules ko ha. Ang hirap po kasi eh. Sino kaya kayo dyan kids? Ikaw kaya yung bata na laging sumusunod? O yung laging, wait lang? O minsan, hindi na sumusunod kay mama at kay papa. Tandaan, when we say obedience, it is not doing what I want, but doing what my parents want. At para turuan tayo sa tamang pagsunod, may kikilalanin tayong Bible character. Tara, samahan niyo ako at ating alamin ang buhay ng pagsunod ni Noah at ng malaking arko. Noong unang panahon, nagtatanong ang Panginoon kung bakit maraming mga tao ang hindi sumusunod sa Kanya. Bakit hindi nila ako sundin sa kung paano ako sinusunod ni Noah? Ang sabi ng Diyos, kahit gaano karaming talento, abilidad, pagpapala na ibinibigay ang Diyos sa mga kasama ni Noah, hindi pa rin nila sinusunod ang Diyos. Ang totoo pa dito, when their crops were good or their animals were healthy, Noah's neighbors told their friends what a good about they have done. But when crops were bad or animals became sick, they blamed God. Pero hep, si Noah, lagi niyang pinasasalamatan ang Panginoon sa lahat ng pagpapala na meron siya. Ginagawa ni Noah ang lahat. Oo kids, tama. Ang lahat ng gusto ng Panginoon at ang lahat ng bagay na ikasisiya ng Panginoon. Grabe sumunod si Noah kids, no? Ngunit, napapansin ng Panginoon na tila parang pasama ang mga tao noon. Hanggang sa isang araw, ang sabi ni Lord, I'm sorry that I made them. I will take all of them away from this world except Noah and his family. Kaya naman, God talked with Noah about his plan. Ang sabi ng Panginoon, magpapadala ako ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa. Sobrang lakas na ulan yun, kids. At sobrang nakakatakot yun. Dagdag pa ng Panginoon, I will destroy everything except you and your family. You will be safe if you obey me and do what I tell you to do. Kinakailangan mong gumawa ng malaking arko at doon kayo maninirahan ng iyong mga pamilya at ng mga hayop. Lalo na sa oras na dumating na ang pinakamalakas na pagbaha sa buong daigdig. Naku, mas nakakatakot yun. Tama ba kids? Tinuruan ng Panginoon si Noah kung paano niya dapat gawin ang napakalaking arko mula sa uri ng kahoy, sa haba, sa laki nito. Grabe, no? At kids, alam nyo ba at ano ang ginawa ni Noah tungkol doon? Siya ay nakinig at sumunod ng buong puso sa Panginoon. Nilikha niya ang napakalaking arko base sa detalye na sinabi ng Diyos. Siya ay nakinig ng mabuti at tinandaan ang lahat ng utos ng Diyos. Noah must make the ark exactly what God wanted. Noah looked around at the dry land where he lived. At mahirap para sa iba na paniwalaan ang sinasabi ng Diyos na magpapadala siya ng malakas na pagbaha. Ngunit alam ni Noah na ang Diyos ay kailanman hindi nagkakamali. Kaya naman siya ay patuloy na naniwala at nanampalataya. At nagsimula na nga si Noah na buuin ang arko sa kung paano sinasabi ng Diyos. Noah, together with his workers,
cut, sawed, chopped, and hammered the woods every day. Noah told them exactly what to do. Noah had probably made small boats before to sail on the big river in his country. At alam nyo ba kids, dati pa man, si Noah ay gumagawa na ng mga maliliit na bangka para maglayag sa iba't ibang mga ilog. Ngunit, ito ay kamangha-mangha para kay Noah dahil nga sa laki ng arko. At hep, alam nyo ba kung gaano kalaki ang arko na binubuo ni Noah noon? It was big as 75 house today. Nai-imagine mo ba yun, kids? 75 na patong-patong na mga bahay? Ganon kalaki yun. And kids, dahil nga araw-araw na pinaghihirapan ni Noah ang malaking arko, nakita iyon ng kanyang mga neighbors. Hindi nila mapigilan na magtanong kay Noah, ano yung ginagawa mo? Malaking arko? Saan mo naman yan gagamitin? Dito? Totoo ka? Dito sa disyerto? At matapang na sumagot na may pananampalataya si Noah, kids. Hindi, sinabihan ako ng Diyos na may paparating na malaking pagbaha at gusto yon malaman nyo ng Panginoon. Noah probably told them that they should obey God and He might let you in on the big boat. Ngunit alam nyo ba kids kung ano ang nakakalungkot? Siya ay pinagtatawanan ng kanyang mga tao noong malaman nila na ang mga bagay na ito. They told Noah that you might be crazy to make a big boat in the desert. He must be crazy to obey this strange God. Narinig ni Noah ang lahat ng ito, ngunit siya ay nakatingin sa magandang plano ng Diyos. Nagpatuloy siyang sumunod at buuin ang arko. Ngunit sa kalaunan, sinubukan pa rin ni Noah na sabihan ang mga taong ito patungkol sa sinasabi ng Diyos. Dumaan ang maraming araw, buwan at taon. Every day, the ark looked more and more like a big houseboat. Sa pagdaan ng taon, nagtanong si Noah kung tunay nga ba na ang Diyos ay magpapadala ng malakas na pagbaha? Totoo kaya ang sinasabi ng Diyos kay Noah? Pero sa kabila ng mga tanong na iyon, Noah obeyed God even more. Even if there were times that he wondered if the great flood would come, he would love to obey God for 120 years. Tandaan niyo yung kids 120 years. Sumunod si Noah sa Panginoon. Grabe kids, no? Sinunod ni Noah ang Diyos at patuloy siyang naniwala sa lahat ng pangako ng Diyos. At dito na nagtatapos ang kwento para sa linggong ito. Ngayong araw, tinuruan tayo ni Noah na, number 1, we should obey wholeheartedly. Tinuruan tayo ni Noah na pag tayo ay sumusunod sa Diyos, pati sa parents natin, susundin natin sila ng buong puso. Agad-agad, walang wait lang. Number 2, we should obey even we do not understand. Katulad ni Noah, imposible man sa paningin ng iba na magkaroon ng malakas na pagbaha, sinunod pa rin niya ang Panginoon at kahit hindi niya ito naiintindihan, siya ay sumunod. Kasi alam niya na ang Diyos ay parating tama at tapat sa kanyang mga pangako. Kaya minsan, may mga pagkakataon kids na hindi nyo maintindihan si mama at si papa, pero sundin natin sila dahil yon ang makakabuti para sa atin. Number 3, we should obey because God told us to do so. Alam nyo ba na as we honor and obey our parents, our mother and father, God will make our lives more prosperous. Naks! Kaya kung gusto mong maging matagumpay sa buhay, patuloy nating sundin ang ating Diyos kasama ang ating mga magulang.
Tandaan ang sabi sa Ephesians 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Maraming salamat sa pakikinig, kids, ha? Sa susunod na Sabado ulit, samahan nyo kami, ha? Para sa mas masayang kwentuhan na punong-puno ng aral. And here is Teacher Denerin for our closing part. Bye! Wow, kids, no? Sobrang amazing ng story ni Noah. Akalain nyo yun, sumunod siya kay Lord even if he do not understand. Kaya naman, kids, today, ang dami nating natutunan sa kanya, no? Sabi nga kanina ni Teacher Joshmond, number 1, we should obey wholeheartedly. Dapat hindi tayo nagagalit kapag nag-o-obey tayo. Hindi tayo simangot. Dapat lagi tayong masaya. Number 2, we should obey even if we do not understand. Like Noah, nag-obey siya kay Lord kahit na wala namang bagyo, pero pinapagawa siya ng isang malaking barko. Kaya naman, kids, tayo sa parents natin o kahit na kanino na mas matanda sa atin, kahit hindi natin naiintindihan, ay kailangan nating mag-obey. Dahil sila ang gift ni Lord sa atin. And number 3, we should obey because God told us to do so. Kahit na ano pa ang nasa harap natin at hindi natin naiintindihan at iba ang gusto natin, kailangan nating mag-obey kay Lord, for this is right. Sinabi nga sa Ephesians 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Kaya naman, kids, today, magpipray tayo. Nabigyan tayo ni Lord ng puso na always na nag-o-obey, wholeheartedly. Kids, gawin natin ang ating prayer formation. Lord, maraming salamat, Lord, sa araw po na ito. Thank you, God, dahil natutunan namin ang obedience. Lord, give us a heart, Panginoon, na always na nag-o-obey wholeheartedly. And God, remind us every day about obedience. God, we accept you as our Lord and Savior. We lift you up everything, God. In Jesus' name, Amen. Wow, kids! Ang dami nating natututunan, no? Kaya naman, kids, ang challenge ko sa inyo, i-apply natin ang lahat ng natututunan natin every day. Kaya naman, ngayon, obedience ang natutunan natin, kaya obey your parents always and wholeheartedly. Huwag sisimangot kapag nag-o-obey. Kids, ready na kayo next week dahil may bago na naman tayong matututunan. Next week, ang topic natin is about patience. Kung gusto niyo matutunan ng patience, share it to your friends at balik kayo sa ating COG Kids TV. Kaya naman, see you, kids!